Okay, so namili ako ng Xbox Series X controller sa Shopee. Ito siya. Kasi meron akong Xbox One controller, which is ito. Parang feeling ko kailangan ko ng upgrade. So therefore, namili ako ng Xbox Series X controller. Unbox natin. So ano ang laman ng Xbox Series X controller box? Okay, so heto na siya. Ito yung una kong Xbox controller. Heto na siya. So pag binuksan natin, ang laman niya ay ayan, Xbox controller. Yan. So yun. Meron siyang battery, tinanggal ko na yung battery, tinanggal ko na yung plastic, naka-plastic to kanina. So battery na Duracell. At itong Xbox Series X controller na Type C. Yan, Type C na siya. Wala halos pinagkaiba sa Xbox One controller. Walang pinagkaiba halos. Okay, so ito ay pag binili nyo ay wala siyang battery. So that is why kasama yung Duracell na battery. Ayan. Okay, so pag namili kayo nito, kailangan nyo pang mamili ng battery pack. Okay, yan. Kasi yung aking Xbox Series X controller ay ginagamit ko sa aking desktop, pinanglalaro. So kailangan mamili ng battery pack. Yan. Which is sa Shopee ko din binili. At dahil sa PC ko siya gagamit ako ng wireless adapter. Pero pwede naman siyang gamitin like i-connect sa Bluetooth. Pwede naman. Pero ako kasi ay mostly plug and play ako. Kagaya nitong aking Xbox controller na One na dati ko pang nabili din. Nung binili ko siya, wala rin siyang battery pack. So kapag meron kayong dating Xbox na merong battery pack, kung hindi ako nagkakamali, ito ay fit din dito sa Series X. So try natin. Okay, kasi ako namili ako ng battery pack kasi akala ko magkaiba sila, pero kung hindi ako nagkakamali, pareho lang din. So lalagay ko, testing natin. See? Fit lang din siya. So pareho lang din, So namili pa ako ng battery pack kasi akala ko magkaibang model, magkaibang size ng battery pack. Pero yun nga, pareho lang din sila. At sa mga nagtatanong kung pwede ba yung unang version nito, kasi ito ay pangalawang version na, yung malaki, medyo makapal. Actually tinry ko na siya doon sa unang version, nag-work naman. So mamaya i-try natin, Okay, so ito yung unang version ng Xbox adapter na binili ko. Ayan, at ito yung latest version nila, mas pinaliit lang. Ayan yung size comparison. Pero huwag kayong mako-confuse, meron kayo nito, hindi nyo na kailangan mamili nito kasi nag-work din naman. Gumagana din naman siya, kasi tinesting ko, gumagana din naman si Xbox Series X sa ganitong adapter. So ayan, testing natin. So i-plug ko lang siya dito. And ito yung Xbox Series X controller ko. Nalagay ko dyan. At ito naman yung Xbox Series X Xbox One controller ko. So yan. So first, syempre obviously, kung tatry ko siya, so pindutin ko lang dyan at pindutin ko dito. Wait. Ayan, connected na siya. Okay, so connected na siya. Okay, so sunod kong gagawin ay i-connect ko naman itong isa. Pero since connected na yun, paano ba i-disconnect?
connected yung Xbox One controller ko. Ngayon, ang susubukan kong gawin ay i-connect ito using this dongle. Yan. See? Connected silang dalawa. So, supported siya nung lumang stick. Kahit hindi na kayo mamili ng ganito, kung meron kayong lumang stick. So, both, gumagana siya kay Series X at kay Xbox One controller. So, yun lang. Tinry ko lang siya. And ang kaganda kasi sa Xbox, hindi mo na kailangang i-map yung keys niya kasi supported na lahat. No? Kada games, wala ka na kailangang i-adjust or i-map kasi supported na. So, yun lang naman. Sana may natutunan kayo